My name is Carmen E. Chavez, and welcome to my blog. Hi guys, and welcome back to my channel. It's Carmen's World. So today guys, pag-uusapan natin ang aking journey about sa myoma and yung operation ko about myomectomy. So, unang tanong guys, paano ko ba nakuha yung myoma? Actually guys, wala talaga siyang specific na sagot. Kahit magtanong ka sa mga doktor, sasabihin lang sa'yo dahil babae tayo, may hormones tayo. So, mostly naapektuhan yung hormones natin. That leads to magkakaroon ng myoma. Pero yung very specific na answer kung bakit tayo nagkakaroon is syempre mga doktor lang, scientist lang makakasagot niyan. So hindi naman tayo doktor. So let's leave it at that. So dahil sa hormones nating mga babae. So kailan ko ba nalaman? Actually guys, matagal ko nang alam. Pero kasi during that time, siguro mga 30s na ako noon. Nagpa-check up ako, pero hindi talaga yun ang pinuntahan ko sa OB. Hindi talaga para magpa-scan. So, iba yung pakay ko, pero parang meron kami pinag-usapan ng doktor. Sabi niya, okay, let's just see. I-scan ko lang saglit. Tingnan natin. So, nung nakita niya, sabi niya, maliit lang naman yan. Benign. Nothing to worry. Basta sabi niya, hindi ko na maalala actually guys. Kahit yung taon hindi ko na maalala unless hahalungkatin ko yung files ko. Pero wag na natin sayangin yung oras natin dun. It's like past na. So yun nga guys, sabi ng doktor, nothing to worry naman. So parang i-monitor ko lang. Parang that time mga 1 cm pa lang siya. So maliit pa lang talaga. And after nung check-up ko na yun, hindi na ako bumalik. As in, nakalimutan ko siya. Hindi ko talaga siya sineryoso kasi nga, nothing to worry. So, as in, nawala talaga sa isip ko, guys. I swear to God. Tapos, fast forward tayo, nagkaroon kami ng insurance. So, 2021, nakapag-check-up ako. Check-up ako about sa mga general check-up lang. And yung blood ko, yung hemoglobin ko, yung red blood cells ko is very mababa. So, binibigyan lang ako ng iron. Hanggang naisip ko, kaya mababa ang dugo ko kasi monthly, guys, malakas talaga yung menstruation ko. Pero hindi ako sure kung dahil doon sa myoma. So, wala akong idea. So, ang ginawa ko, mga around 2021 o 2022 na yun, nagpa-check up ako, nagpa-scan na talaga ako. So, years nang dumaan, guys, saka lang ako nagpa-scan ulit. So, year 2022, guys, July, dito nagpa-check up ako, nagpa-scan ako, and nakita nga na may myoma ako. Yung pinakamalaki, guys, is 9 cm na. And tatlo yung myoma ko, grabe. So, sabi nga ng doktor, kailangan ko na siya patanggalin kasi nga malaki na. And may mga options naman na binigay sa akin, hindi siya applicable sa akin kasi nga hindi pa ako nagkakaanak. So if ginawa sa akin yung parang hormone therapy, makaka-apekto yun sa fertility ko. So hindi yun ang options para sa akin. Kailangan talaga siya matanggal para in case man na mabuntis ako or gusto kong magkaanak, hindi siya makakaapekto sa aking pagbubuntis. So, hindi ako decided pa na patanggal. Kasi takot ako sa opera, syempre. Pag inisip mo opera, yak, hihiwain ka, nakakatakot, ganyan. Pero may mga ibang operations naman na yung parang, may mga options din. Malalaman nyo din. Yung iba, hinihiwa. Yung iba, parang tinutusok lang na sinasuction. So, maraming options. So, ang ginawa ko, kasi magbabakasyon ako ng August 2022, umuwi ako ng Pinas, nagpa-check up ako ulit sa St. Luke's naman. So, ang sabi nga ng doktor, ganun din, kailangan ko siya patanggalin kasi malaki na. And hindi mag-stop yung bleeding ko monthly na malakas kung nandoon pa rin yon. So, at that time, na nagbabakasyon ako, hindi pa ako prepared mentally, physically. So, ang ginawa ko, bumalik ako ulit sa Bahrain after ng vacation ko, hindi pa ako nagpa-opera. After
after 1 year pa, nung feeling ko, kasi nag-try muna ako guys, nag-barley ako, I eat healthy, feeling ko kasi magagawan pa ng paraan. Pero lumiit naman talaga siya, in fairness guys ha. Lumiit siya ng mga 1 cm kasi nung actual na talaga kinuha is lumiit na siya ng konti. Pero kasi guys, feeling ko kasi mabagal yung proseso kapag inantay ko pa, yung dugo ko nababawasan monthly. So medyo alarming sa akin yun. Tsaka guys, masakit. Every month may masakit. So umuwi talaga ako. I've decided after a year, September last year, 2023, umuwi talaga ako ng Pinas. Nag-file ako ng leave for 2 months. So, umuwi ako guys. And bago ako umuwi, meron akong kinausap na kaibigan ko. Nurse siya dito sa Bahrain. So, meron siyang kilalang nurse din doon sa Pinas. And kilala niya na magaling na doktor, tong si Dr. Habana sa PGH. So, pag uwi ko, talagang hindi na ako nagpatumpik-tumpik guys. Pumunta ako sa PGH, sa Healthway PGH. Siya, kapartner, parang meron silang ka-tie up ng PGH, private siya, yung Healthway, tapos ka-tie up niya yung PGH. So, nagpa-check up kagad ako, hinanap ko si Dr. Habana, tinanong ko muna yung schedule niya, ganon. So, siya yung OB ko. And, ang swerte ko guys, kasi PGH, 'di ba? Medyo madaming nagpapagamot diyan. So dapat pila-pila. Hindi, guys. Kasi nga private siya, may ka-tie up. So nakakuha kagad kami ng schedule after 1 week. After 1 week ng check-up ko, ooperahan na ako, guys. Ang bilis. So within that week, ang dami kong ginawa. Yung mga test, kailangan yung mga test, blood test, lahat ng klaseng test, within a week dapat makompleto ko kasi kailangan nilang malaman kung healthy ako bago ako operahan. So far naman nagawa ko, na-comply ko yung lahat ng requirements, lahat ng lab tests. So, na-approve yung operations ko on that schedule na inano namin. So, after a week, thank you talaga kay Ella sa pag-aalaga sa akin sa ospital. Yun. Siya nag-alaga sa akin kahit sa bahay, si Ella. Thank you talaga. And dahil kailangan ko ng dugo, guys, kailangan ko ng reserve na donor ng blood. Pareho kami ng blood ni Ella. So, nag-donate pa siya ng blood para sa akin. Thank you talaga. I'm so happy. And yung kuya ko, pumunta siya during my operation kasi kailangan ng immediate family na magbabantay in case may emergency. So, andun yung kuya ko. And thank you guys sa staff ng PGH, sa nag-alaga sa akin, mga nurses, yung assistant nila, mga nursing aid. Thank you talaga, and ang babait nyo talaga. And kay Dr. Habana, ang galing mo talaga. Wala akong masabi, I highly recommend talaga ang aking OB na si Dr. Habana sa PGH. And sa Healthway, makikita nyo po siya. And thank you talaga sa lahat ng nag-assist sa akin, sa lahat ng staff. And meron lang akong isang bad experience, pero hindi po siya ang magpapasira ng pangalan ng PGH. Though, nag-complain na ako and tapos na yon. And sana kung may mga na-experience kayo guys, you learn to voice out. Kasi through that, they will learn their mistakes and makokorek nila and may improve nila yung kanilang services. So, sa akin kasi, lumipas muna ng ilang buwan bago ako nagsalita. And so, I suggest kung meron kayong mga concerns, i-voice out nyo para malaman nila kung anong pagkakamali nila and makokorek nila. So, yun lang guys. Pero, hindi po natin generalize kung meron man kayo naging isang bad experience. Hindi po yun ang kabuuan ng PGH. Magagaling po yung doktor ng PGH based on my experience and ang babait. Sa lahat ng nakasalamuha ko, mostly talaga sa kanila is mababait. And very accommodating. Tutulungan ka talaga nila. So, yun ang experience ko. And meron lang ako isang bad experience, pero
hindi naman yun ang magpapabago ng isip ko na ang PGH pa rin is very commendable. Very magagaling yung mga doktor. So, yun guys, eto na nga, nagpa-opera na ako. So, nung na-confine na ako guys, kasi during that day, 21, the next day, 22, yun yung pinaka-operation ko. So, nag-confine na kami ng September 21. Tapos, September 22, yung operation ko. Hanggang 24, kami nag-check out. So, ganun po yung haba. Pero yung operation ko is 22, 23, 24 ng half day lang, nag-check out na kami. So, during that operation, guys, siguro mga 3 hours lang. Halos mga 3 hours lang siguro. Kasi, nilagay pa ako sa after ng operation, nilagay pa ako doon sa parang isang room na parang i-monitor ka muna bago ka naman dadalhin doon sa pinaka room mo talaga. Mayroong tawag doon, nakalimutan ko lang. Basta doon muna dadalhin. So far, mabilis lang naman daw yung recovery ko kasi, like, hindi ka talaga totally recovered. Like, naging okay ako after that operation kasi nakakain ka agad ako, guys. Nakakain ka agad ako ng mga soft food, mga fruits, ganyan. And kasi feeling ko gutom na gutom ako, di ba, fasting bago operation. So after ng operation, talagang naghahanap ako ng food. So wala naman ako naging problema like pagsusuka or whatever. Okay na okay ako, guys, after the operation. Kasi that time, before ng operation, nagbabarley na ako, kumakain ako ng mga healthy, tapos after ng operation, kumakain din ako ng mga healthy, kung ano lang yung advice ng doktor. Kasi, syempre, hindi ka pwede muna sa mga wala namang specific, pero iwasan yung mga meat, kasi yun yung mahirap i-digest. So, hindi ka pwede mag-ire-ire dyan, kasi nga, bagong opera ka. So, kailangan mo ng mga medyo soft food, ganun. Yun lang ang mahirap, guys. Yung operation naman is parang ang dali. Kasi parang natulog ako saglit. Parang ganun lang, natulog ako pagising ko, tapos na pala. Parang ganun, guys. Tapos medyo nagigising-gising pa ako during that operation. Pero wala kang maramdaman kasi may anesthesia eh. So, yung after ng operation, yun yung medyo mahirap, yung recovery period. So, at this point, guys, 7 months recovered na ako. So far, smooth naman yung recovery ko kasi nagpahinga talaga ako, guys. I chose na magpahinga talaga. So, ang pinaka-lesson learned, guys, dito sa experiences ko is wag nyong baliwalain kung ano yung nararamdaman nyo, guys. Kasi hindi nyo alam, biglang pwede palang lumala yon. So, hanggat maaari, gawan nyo na siya ng paraan, magpa-check up kayo, magpa-konsulta kayo, and wag nyo siyang baliwalain. Like, iniisip nyo, baka wala lang. Guys, mas mahirap pag malala na. And, kailangan, alam nyo, ang pinakamahirap, kailangan ng pera, pampa-opera, or pampagamot. Yun ang mahirap na part. Pero, sa part ko naman, may nakuha naman ako sa company ko, kaya medyo hindi ako nahirapan. Pero, sayang ang pera, guys! Pero kung para sa health nyo naman, gawin nyo na lahat, guys. Gawin nyo na. Huwag nyo baliwalain kung ano yung nararamdaman nyo. Magpagamot kayo as early as, kasi pag malala na, mas magastos. Kagaya nito, yung pagpapa-opera, hindi madali, guys. Kailangan talaga ng budget. And thank God talaga hindi niya ako pinabayaan kasi nga, ito, na-survive ako after that operation and walang naging mga problema. Yun talaga pinagdadasal ko. Sana walang maging ibang problema. Basta healthy lang ako. So far, nung nagpa-check up ako, last check up ko dito sa Bahrain, ang sabi naman ng doktor is, bumalik na siya sa normal na size yung aking mattress. And everything is doing well. And normal na rin yung aking pagdurugo. Wala nang heavy bleeding, and nawala na rin, nag-fade na rin yung sobrang sakit na dysmenorrhea ko, hindi na ganon katindi.
Though meron pa rin konting discomfort, pero normal na lang yun kasi gano'n naman talaga pag nagkakaroon ka, basta hindi lang siya sobrang sakit. Hindi na siya gano'n, guys. So, I'm so happy and thankful talaga. And, mag-a-add ako ng mga clip, guys, doon sa mga masaselanin na huwag nyo nang panoorin yung, skip nyo na lang yung video na yon kasi papakita ko yung aking myoma. Huwag nyong isipin na may mga dugo-dugo. Walang dugo-dugo, guys. So, ano lang siya, basta, makikita nyo rin. Hiniwa po nila ng half kasi pinabiopsy nila yon. So far, hindi naman siya cancerous. Thank God talaga, hindi rin siya cancerous. And 8 cm siya. Ang actual na size na nakuha is 8 cm. Kasi yung pag kinuha, susukat nila ulit, yung actual size niya is 8 cm na. So medyo nabawasan siya ng konti. Pero malaki pa rin. So, first time ko talaga magpa-opera, guys, and hindi biro magpa-opera, guys. Grabe, yung sa akin kasi is open myomectomy. Hihiwain yung pinaka lower part ng abdomen mo or sa pelvic area. Dito sa lower part. Hihiwain yan, bubuksan para lang makuha yung pinaka-matres mo ilalabas tapos hihiwain. So, mahirap, guys, talaga. Pero magaling yung doktor ko, ha. Walang kung iisipin nyo, wala, di ba parang may tahi-tahi? Wala kang makikita, smooth lang siya, parang lang siyang may line. So, ang ganda, parang, tawag doon, bikini cut. Pero, wala kang makikitang mga tahi. Smooth makikita nyo. Syempre, hindi ko na ipapakita sa inyo, guys. Pero magaling yung doktor ko, Doktora Habana. So, I highly recommend. So, guys, yun yung pinaka matinding experience ko. Pero nalagpasan ko, syempre. Thank you, Lord, talaga. Nalagpasan ko siya. And now, medyo maingat na ako sa mga kinakain ko. And alagaan natin ang ating health, guys. Because health is wealth. So, kung meron man akong hindi nasabi or meron kayong mga katanungan, guys, questions, just feel free to comment down below. And just leave a comment, guys. Sasagutin ko kayo kung ano yung mga tanong nyo. And siguro magkakaroon ako ng mga part 2 regarding dito sa aking myomectomy journey. So, please don't forget to subscribe to my channel, guys. Please share my video. Ayun, guys. Maraming salamat sa panonood. See you guys next time. Bye!